Hello, Leo! Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Tori Spread. Galing sa Yokai Taro, bagong-bagong deck. My new favorite deck. Yokai is Japanese folklore spirits, mga diwata, mga engkanto, ganyan. Sa Japanese culture. Kung kayo po ay tarot reader, check nyo lang yung description box. Sinare ko yung link kung saan ko siya nabili. Obviously, sa Amazon siya kasi mas mura doon at bagong-bago makukuha mo, mapapadala sa Pilipinas. So, ayan, bilis. Leo, Sun, Moon, Rising Sign in Venus para sa sign ng Leo. Ano ang ganap mo this 2025? Ano ang baon mo this 2025? Itong first two cards na lalabas, 6 cards lang to. Ang first two cards ang siyang underlying principles o values na hawak mo, na pinanghahawakan mo, nag-iimpluwensya sa lahat ng mga gagawin mo this 2025. 6 of Coins, meron tayong imbalance pagdating sa kaperahan. Maaaring hindi equal ang give and take. Not necessarily pera, pwede ding energy. Hindi kayo pantay ng ng delegated tasks sa bahay, pwede din sa trabaho na hindi pantay ang binibigay sa'yo. Maaaring ikaw ay nag-over-sacrifice o nagbibigay ng marami more than sa partner mo. Kung sa trabaho naman, maaaring ikaw ay, oy, ano ba yan? Puro kaperahan ang foundation ng ating ng ating collective this sa mga readings natin this 2025 na Tori spread. Tori yan eh, ganun no? Yung arko sa papasok ng shrine sa Japan. 7 of Coins, impatience, nawawalan ka na ng pasensya, bitbit mo ang inis at frustration this 2025. At maaaring itong frustration at inis nito, imbalance or unequal power relations, ito ang bitbit mo at ito ang panghahawakan mo, ito ang iimpluwensya sa mga actions na gagawin mo this 2025. Maaaring matumal, kung may business tayo, matumal ang takbo ng pera. Kung nag apply ng trabaho, maaaring nahihirapan maghanap ng trabaho. At kung nasa trabaho ngayon, maaaring parang hindi na masyado ng marami ang iyong binibigay at hindi na commensurate sa sahod na natatanggap mo. Pwedeng ganon. Pwede din na nag-invest ka sa isang business pero ang tagal ng return on investment at nawawalan ka na ng pasensya. Ito ay a god of rice paddies. Uh, God of rice paddies. It's all about pacing and determination, paghahantay, patience. So, reverse natin siyang nakuha, maaaring nawawalan tayo ng pasensya. So, maaaring imbitasyon ito na trust the process, maging patient pa, put in more effort or put in an effort sa kung ano man itong pinagtatrabahuhan mo. Maaari din na ito ay isang imbitasyon, ito ay unequal power relations, over-sacrificing, over-giving si Leo. Pwede din na ikaw lang yung on the other end, receive ng receive, at parang nag enjoy ka na pagsilbihan ka, nag enjoy ka sa attention, ganun. Pero sa mga, let's say, public figure ka, no, nag enjoy ka dun sa fans, sa attention na binibigay sa'yo ng fans mo. Pero in what ways can you give back? In what ways can you pay it forward? Kasi yan ang naghaharing uri, naghaharing energy sa iyo or imbitasyon sa iyo this 2025. Yung next two cards na kukunin natin, ano ang kailangan mong i-let go? Ano ang kinakailangan mong bawasan, tanggalin para makamit ang iyong nais makamit sa 2025 o to bring in more success? Tigilan na ang pagpaplano. Tigilan na ang pagpaplano and do something. Take action. Careful. Ano to? Parang ito din, no? Pacing. With careful, di ba pag hinihipan mo ang baga, careful planning at careful na execution, mas consistent yung flames na yung flames na makukuha mo. Ito si Gotoku Neko, cat of the 5 virtues. Very meticulous niyang hinihipan using a bamboo, ano tawag dyan? Pole, bamboo stick, bamboo, whatever. Yung flame. So, you have to let go of, ayoko sabihin na you have to let go of that careful planning. It is an invitation for you.
to carefully plan. Pero huwag kang magtagal at huwag ka ding magmadali. Kailangan balance lang. Tamang ano lang, sweet spot. Find the sweet spot between planning and execution. So, you have to let go of, pwede din na, ang interpretation natin dito, you have to let go of yung blowing things out of proportion. Yung merong mga, let's say, may partner ka no, na parang nag-assert sa'yo, nag-express na hindi nila gusto yung ginagawa mo. So, stop sweating the small stuff. Or taking an action sa something na hindi naman carefully planned. You have to let go of that. You have to let go of diving head first, execute mo agad without a careful plan, or palalakihin mo yung isang bagay na petty lang naman. So, you have to let go of that. Dahil halimbawa, gusto mong gumante, gusto mo ng attention, secretly, may gusto kang, I don't know, may gusto kang i-avenge, may gusto kang ipaglaban, kung isang bagay ito na magpapalaki lang sa hindi naman dapat palakihin, forget about that. You have to release that. You have to release yung you have to release of that need for validation. You want everything sa'yo. Alam mo yun, dahil pakiramdam mo marami ka nang isinakripisyo. It's either that, or pakiramdam mo kulang yung binibigay sa'yo, or nauubos na nga yung pasensya mo. So, mag-grow ka ng skills or magiging enterprising ka. Kumbaga, tataba yung utak. Gagamitin mo yung taba ng utak mo para makadiskarte. Didiskartehan mo para maaring makaganti, maaring makagawa ng panibagong plano, maaring to receive more, para makalamang. So, ingat ka sa mga enerhiya na yun. Kung dun ka nang gagaling, diba, meron kang gustong gawin, no? Meron kang pinaplano, meron kang gusto mong palakahin yung flame. I don't know if that's coming from the attention, the need for validation. Ingat ka dun. You have to let go of that. Maganda yung cards na lumabas dito sa ano mo. You have to let go. Pero maaaring, ang intention kasi, ang pinanggagalingan nun, kaya sila lumabas dito ay hindi sila healthy for you. Or makasasama sila somewhere down the road. Kasi itong card na to, maganda to. Nine of Coins. Si Futakuchi Onna. Hindi siya pinapakain ng asawa niya. So, nag-grow siya ng secondary skills para ma-sustain yung need niya. Nag-grow siya ng bibig, second bibig sa noon niya. Katakot no? Sometimes, you don't have to be on control of things kasi problematic situations will resolve on its own, or pwede din na mag-grow ka nga ng secondary skills para ma-solve yung problema mo. Pero beware na itong secondary skills na to ay for the highest good of all pa rin. Maaari kasi na chill ka lang, relax ka lang, be patient, pacing ang kinakailangan mong matutunan instead of channeling or ilabas mo sa arsenal mo yung mga secret skills mo or yung mga secret weapon mo of ewan ko kung saan nanggagaling yun. Kasi maaaring hindi mo naman kinakailangan palakihin ang mga bagay at gusto mo pang palakihin. Maaari din na pipikon ka kasi ang tagal ng return on investment mo. So magda-diversify ka, mag-invest ka ulit sa bago. Hindi mo alam na kailangan mo lang palang maghintay, too late na, nalugi na yung isa. So, relax ka lang, Leo. Kunin natin yung epiphany mo this Epiphany ni Leo. Last two cards, Epiphany ni Leo for 2025. Ang bitbit mo this 2025, it's either impatience, frustrations, maaaring ang tinuturo sa'yo ni 2025 or tinuturo sa'yo ni universe ay mag-grow ka ng more patience. Mag-pace ka. Slow progress is still progress. Slow growth is still growth. O tingnan mo, coins na naman. Ang epiphany mo ay, ito ay isang, ang pangalan nito, Yamahime. Si Yamahime, siya ay tahimik lang.
Pero kapag siya ay parang pinoke or may ginawang hindi maganda sa kanya, siya ay magre-retaliate. Kakainin ka niya, gano'n. So, ingat ka na mag-retaliate sa mga bagay dahil lang nawawalan ka na ng pasensya. Nauubos na ang pasensya mo. Parang feeling mo they're out there against you, plotting against you, doing something against you. Chill ka lang kasi protect what you have to protect, pero you have to let go of the need to, ewan ko kung maghigante. I can't help but hear maghigante. Um, you have to let go of the need to have everything, to have more. Mag-grow ka ng ano, halimbawa, feeling mo you don't have enough hands to do a task. Mag-grow ka pa ng isang hand para lang um, magawa mo yung mga gusto mong magawa. I'm not saying na hindi mo dapat gawin yung mga gusto mong gawin. What I'm saying is, baka ano lang yan, parang impatient ka lang, na baka kailangan mo lang ng konting paghihintay, konting pag-aaral, tamang pagpaplano. Pwede din na yung iba sa inyo gipit na, or pin down ka na sa trabaho mo, over giving na nga, ang dami mo nang binibigay. So, pwede din na this is an invitation for you to look at the other side of the situation. Look at the different angle na hindi ka naman sa ginigipit. Baka kinakailangan mo lang na maghanap ng isa pang part-time job, ganun. Para hindi mo pakiramdam na pinag-iinitan ka dun sa current work mo. Ganun. Stay in your lane. Yun yung nakikita ko. Sa Queen of Coins, nasa realization mo or epiphany mo, you will realize that yung resources that you have are enough. Alagaan mo yung resources na meron ka. And don't stick your nose out sa mga bagay na hindi mo naman forte or hindi mo naman turf. Maaari kasi na you run the risk of makailam sa diskarte ng iba. Kasi ewan ko, gusto mo lang makailam. Focus on kung ano yung meron ka, yung resources mo. Ten of Cups, ang ganda nito ng reverse. Maaari kasi na nanggagaling kaliyo sa parang FOMO or fear of missing out or fear of losing everything you have kasi some people are out there to get you. So, nafo-frustrate ka na and parang gagawa ka na ng ibang paraan para mangyari yung gusto mo mangyari. So, ingat ka na ayaw mo mag-relax, ha? Ingat ka na you will go out there with the intention of ewan ko, out of frustration, yung intention na let's say gusto mong yumaman ng bongga, tas may offer sa'yo na pasukin yung isang business na mukhang legit pero hindi pala. So, gagawin mo yun kasi gusto mo pa ng maraming pera. Gusto mo pa mag-provide sa family mo. Pero what you have is enough na. May 1,000,000 ka. Enough na yun for the year. Gusto mo pa ng more millions. So, ang gagawin mo is mag-venture ka into something na hindi pinangplanuhan ng mabuti. I don't know, may susulutin kang project para lang magawa yung goal mo of more millions or I'm not saying na hindi okay ang mangarap ng millions. What I'm saying is you have to know saan yung limits mo.
You have to understand and be grateful dun sa kung ano yung meron ka na ngayon. Kasi ito, emotional satisfaction ito. What would it take for you to be emotionally satisfied? Is it really money? Kung ano yung tinitingnan mo ngayon na gusto mong i-pursue pa. Di ba mag-grow ka nga ng isa pang bibig? Excuse me. Kailangan mo i-let go yun. Kasi nakatingin ka dun sa eye on the prize, pero yung price na tinitingnan mo, yun ba talaga yung price na worth it? Or is it a time with the family? Do you really have to bask in a bag of money, bed of roses, or be this, pangalan nito Fujizaru, a beast monkey, be this family na nag enjoy with what they have after the rain, after the storm. A troublesome situation might end, pero nasa sayo yun kung you would fight back or makontento ka na dun sa, yung hawak niya yung coin, makontento ka na with what you have. Maybe you are invited na i-enjoy mo yung moments with your family. So, quick recap, ang baon mo sa 2025 or yung foundation mo is on a positive side, equal give and take. So, kung wala yun sa'yo ngayon, strive for that balance ng equal give and take. Are you sacrificing way too much? Are you giving too much? Are you receiving too much? And maaaring meron kang pinagtatrabahuhan na medyo natatagalan ng return on investment. You might be invited to, frustration ng baon mo essentially, impatience. Pero on a flip side, yung positive side nun, you are invited to face 2025 with more patience. Slow growth is still growth. Slow progress is still progress. And you have to let go of parang wanting it all, wanting everything, at palakihin yung mga bagay. Magplano sa isang bagay na nanggagaling naman sa gusto mo, kasi gusto ko ng maraming pera, so kailangan ko aralin yung ganito. Yung ganun. Kasi gusto ko ng isa pang business, so kailangan kong kausapin si ganito. Tapos, mamadaliin mo yung tao. Yung ganun. And then your realization is, what is enough for you? Epiphany. Yung invitation na ibibigay sa'yo ng universe is, what does joy means to you? What is abundance? What does abundance mean to you? And what is enough for you? So, yun. Iwan ko na yun doon, Leo. At salamat sa pagbisita at sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye.